Magandang araw sa inyong lahat mga kasambahay. Welcome po muli to another episode of Bread and Butterhood. Nandito muli tayo sa CSE or Center for Small Entrepreneur. At ngayong araw na ito, makakasama naman natin si Kuya Jill. Magandang araw po sir at magandang araw po sa mga manonood. Yan, okay. Today, ano ang ating i-share sa ating mga kasambahay? Gagawa po tayo ng Graham balls. Graham balls, yan. The usual kasi na naisip natin kapag Graham yung cake. Yes. Diba? So ngayon naman, lalagyan natin ng kakaibang twist. Gagawa tayo ng Graham balls. Perfect ito pang merienda or yung pang giveaway sa mga mahal sa buhay. And of course, pwede rin itong pagkakitaan. Kaya ito, ngayong araw nito, malalaman nyo ang ating mga ingredients and of course, ang step-by-step process ng paggawa ng Graham balls. Okay, Kuya Jill, ano ang ating mga ingredients? Kakailangan po natin yung isang cup po ng crushed Grahams. Pero pwede rin po kami gumamit ng Graham, yung crackers na. I-crush nyo na lang po siya. Tapos condensed milk, marshmallows or Rice Krispies or any pwede maging filling doon. Tapos powdered sugar, confectionery sugar. Yan, so ibig sabihin, sinabi mo kanina, pwedeng maging filling sa loob. So pwede tayong maglagay din ng fruits or kahit na anong, depende kung anong gusto nyo. Ganon. Okay. And speaking of the Graham, eto, nabibili na po ito ng crush. Opo. So merong nabibili ng crush, meron yung buo-buo pa. Okay, yan. Alam na natin ang mga ingredients sa ating paggawa ng Graham balls. Ngayon naman, alamin na natin ang step-by-step process kung paano ginagawa ito. Okay, first step, Kuya Jill. Lalagay po tayo ng crushed Grahams po sa isang bowl. Tapos, pagkatapos po nun, lalagay po tayo ng condensed milk. Bali po ito, pwede po yung tansyahin kung gaano po kalapot na po yung mixture. Okay. So actually, etong ginagawa natin is tansyahan lang. So kung meron kayong kailangan, marami rin kayong stock ng ano tawag dito, condensed milk. Kaya rin po ako nagtira para po kapag masyado pong malapot yung mixture, pwede pong dagdagan ulit. Okay. So haluin po natin siya. So actually, etong condensed milk natin, ito yung parang pinaka-binder natin. Opo. Sa ating Graham para magbuo-buo siya. Tsaka po hindi na po tayo kailangan pong gumamit ng sugar kasi ito rin po yung magpapatamis po sa Graham balls. So ang importante lang dito, ma-mix natin ng maayos yung ating condensed milk tsaka yung Graham para ma-distribute evenly yung ating condensed milk. Kapag po sakto na po yung mixture niya, kapag po hindi masyadong malapot at na-absorb na po yung condensed milk po, pwede po siya natin bilugin po. Okay. Sa pagbilog po, mag-scoop po tayo ng mixture po. Ito po. Ang ginamit ko pong is yung plastic spoon po para tapos po after po nito, Pipress? Press po natin to. Okay. Tapos pwede po tayo maglagay po nung filling natin. Ayun po. So, lagyan natin ng marshmallow sa loob. Tapos po, pwede po natin siyang ibilog na po. Okay. So, syempre, pagkain, importante, dapat malinis ang ating hands. Opo. Naghugas tayo. Naghugas po tayo. Tapos, syempre, kung balak nyo siyang ibenta, syempre, kailangan bilang kung ilang piraso lang ilalagay natin sa loob para... Para po sa ngayon po kasi, gumamit po tayo para makita po yung feelings po. Pero normally po, pag ako po gumagawa, 3 lang po yung marshmallow. Tapos po, kapag Rice Krispies naman po, syempre, maliit siya. Okay na po naramihan natin. Ayun po. So, ito na po yung nabilog po natin. Okay. Tapos, ilalagay po natin siya sa confectionery sugar po. Okay, para so... po, siya po yung pinaka-covering natin. Opo. Okay. So, kasalayin po siya. Yeah. So, okay na po yun. Okay, so ito na ang ating mga Graham balls. At syempre, ang packaging natin, pwede actually itong gawin natin iba-ibang kulay or para syempre mas mahal, pwedeng palitan natin yung cover ng mas medyo mahal na or expensive na pangbalot. Depende na lang yung kung ano yung purpose ng paggawa nyo ng ating Graham balls. Okay, Kuya Jill, magkano ang ating puhunan para sa ating ginawang Graham balls for today? Diyan po, gumamit po ako ng 150 pesos po. Lahat na po ng ingredients yun. Tapos,
pwede po siyang ibenta ng 3 piso kada piraso. O kaya if per dozen, pwede po siya ng 60 pesos. Wow. Dozen, 60 pesos na kaagad. So, ibig sabihin, gaano ba karami yung magagawa natin dun sa half kilo na ginawa natin? Sa half pack, makakagawa pa 24. 24. Na graham balls. Tapos yun mo. So, actually, bawi mo na kaagad para sa 2 kilo, ay 2 dosena, that's already 120 pesos, diba? Yan. So, kailangan lang mabenta mo lahat at huwag kang matetempt na kainin yung gagawing graham balls. So, ayan, okay. Kuya Jill, sa lahat ng ating mga televiewers, kung sila po ay nagnanais na matuto pa ng iba't ibang mga livelihood programs dito sa CSE, saan kayo pwedeng matagpuan? Matatagpuan po kami sa room 324, Asian Social Institute Building, 1518, Leon Ginto Corner, Scottish Street, Malate, Manila. Maaari po kami contact sa telephone numbers 524-1879 or 523-9776. Ayan, di ko pala natanong kanina, gano'n pala siya katagal? Kasi nakita ko tumigas siya eh. Gano'n katagal bago tumigas yung ating product? Actually po, it takes 2 to 3 hours lang po para tumigas. Yung wala na pong, para po ma-absorb po niya yung confectioners po. Ayun. Ang sarap. Maraming salamat Kuya Jill. Thank you very much. Yan, sana mga kasambahay, marami kayo natutunan ngayong araw nito. Ang paggawa ng graham balls. Until next week mga kasambahay, dito lamang sa Bread and Butterhood.